Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang Issue Ora mismo. Ngayong araw na ito, Martes na naman, mga tugang mag-iribahan kita para sa pagdiskutir kan mga napapanahon na issue. Of course, may kaibahan man na konting marites. Sabi nga, pag walang marites, walang makikilatis. Live na live kita mga tugang sa tuyang programa sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Live man kita sa YouTube. Sa ngunyan po depong klase ang gabos na level, pero lang po kang ML. Diretso po ang klase kaya na nagpapa-level up. Dahilan ini po sa executive order na pinaluwas kan sa tuyang mayor, si Mayor Esther Amor. So ngunyan mga tugang aldaw na naman ni Martes, sabi ko ni po medyo marayan kaagahan tangunyan, ang kaagahon palan. Kaya ingat-ingat lang kita habang nasa luwas kita kung ano man sa tuyong mga pigigiribo. Siyempre dapat ingat-ingat lang kita permi, okay? So ngunyan mga tugang, tawan niya to ning dalan ang mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Narito na ang ulo ng mga balita. Pilipinas magde-deploy ng panibagong barko sa Escoda Shoal. Alis go, pinayagan ng Valenzuela RTC na dalhin sa Senado. DOH, tatupang kaso ng MPAX na itala. Mga kumupkop kay Kibuloy, kakasuhan na ng PNP. At Senator Tulfo, binatikos DSWD sa libu-libong contractual employees. Narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Pilipinas magde-deploy ng panibagong barko sa Escoda Shoal. At sa detalye, tiniyak kahapon ng Philippine Coast Guard na plano ng Pilipinas na mag-deploy muli ng panibagong barko sa Escoda Shoal kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Matatandaan nitong linggo ay bumalik at dumaong na ang BRP Teresa Magbanwa sa pantalan ng Puerto Princesa.
Bunsod na rin ng kawalan ng sapat na supply gaya ng pagkain at tubig at pagkakasakit ng ilang tripulante nito. Kinumpirma naman ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na may iba pang mga barko na plano ng Pilipinas na ipadalang muli sa Escoda Shoal. Hindi pa nagbigay ng petsa at detalye si Tariela kung kailan ito magaganap, ngunit sinabing ito ay sa lalong madaling panahon. Paniniguro pa niya pananatilihin ng Pilipinas ang presensya sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Abril nang ipadala ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal upang magbantay kasunod ng ulat ng nagsasagawa umano ng reclamation sa lugar ang mga Chinese. Sa iba pang balitang nasyonal, Alice Go pinayagan ng Valenzuela RTC na dalhin sa Senado. At sa detalye, pinayagan ni Presiding Judge Elena Amigo Amano ng Regional Trial Court Branch 282 ng Valenzuela City na dalhin sa Senado ngayong umaga si dismissed Bamban Mayor Alice Go upang dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa inilabas na order ng korte, inatasan ang PNP custodial facility sa Camp Crame kung saan nakakulong si Go na dalhin sa pagdinig sa Senado sa ganap na alas 9 ng umaga. Pinatitiyak din ng korte sa PNP Support Service na magpatupad ng istriktong security protocol sa pagdadala kay Go sa Senado. Sinabi rin ng korte na dapat magsumiti ang PNP ng written order kung anong oras dinala si Go sa Senado at kung anong oras ito ibinalik. Samantala, kabilang ang dalawang sekretary ni Go na sa Guy Pepito at Kat Salazar sa mga inimbitahan sa pagdinig bagaman at walang kumpirmasyon kung dadalo ang mga ito. Matatandaan na nag-viral ang video kung saan binanggit ni Senator Joel Villanueva ang salitang bingo nang ipasulat kay Sheila Go sa isang papel kung sino ang mga taong tumunong sa kanila na tumakas. Nagpaliwanag na si Villanueva na walang kinalaman sa sino mang mambabatas ang salita nitong bingo nang iabot sa kanya ni Sheila Go ang papel na kung saan nakasulat ang pangalan ng personalidad na tumulong sa kanila. Nauna nang sinabi ni Villanueva na tanging Kat at G ang kanyang nabasa sa kapirasong papel na iniabot ni Sheila na tumulong sa kanila sa pagtakas na pawang mga sekretarya ni Alice Go at sa Bamban. Sa iba pang mga balita, DOH, 3 kaso ng MPAX na itala. Sa detalye, nakapagtala pa ang Department of Health o DOH ng 3 bagong kaso ng MPAX, dating monkeypox. Sani upang umabot na sa 18 ang kumpirmadong kaso ng sakit sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, naitala ang bagong kaso hanggang noong Agosto 18. Ang mga bagong pasyente aniya ay pawang lalaki at mula sa Calabarzon. Sa nasabing bilang 5 pasyente na ang nakarecover habang 11 ay kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang mga tahanan. Tiniyak naman ni Herbosa na kaagad nakapag-isolate ang mga pasyente at wala nang naihawa pang iba. Sinabi pa ni Herbosa na pawang mga bagong kaso ng sakit ang kanilang naitala at walang kaugnayan sa isa't isa. Hinala ng DOH chief na posibleng may mga pasyente na tinamaan ng MPAX na hindi nagpasuri sa doktor ang nakahawa sa kanila. Kaugnay nito, pinayuhan niya ang publiko na kaagad na magpakonsulta sa doktor kung makita ng mga simptomas ng MPAX. Tiniyak naman ng DOH na wala pang pasyente ng MPAX na nasabi dahil puro mild lamang ang dumapong sakit sa kanila. Sa pagpapatuloy ng mga balitang pambansa, mga kumkup kay Kibuloy kakasawa na ng PNP. Tiniyak ng Philippine National Police or PNP na pananagutin nila ang nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasagsagan ng kanilang paghahanap kung saan inihanda na ang kasong isasampa sa mga nasabing individual.
Partikular na inatasan ng PNP Chief si Criminal Investigation and Detection Group Chief Director Major General Leo Francisco na manguna sa isasagawang investigasyon at case build-up. Nabatid na inutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marvil ang full investigation sa kaso upang matukoy at mapanagot ang mga kumupkop kay Kibuloy matapos itong isyuha ng warrant of arrest ng korte dahil sa kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Ayon kay Marvil, buo ang kanilang paniniwala na may mga close associate si Kibuloy na tumulong bukod pa sa ginawang panlilinlang umano ng mga legal representatives nito. Hindi aniya titigil ang PNP hanggang hindi nakukuha ang mga biktima ng mga biktima ang hustisya. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Senator Tulfo binatikos DSWD sa libo-libong contractual employees. At sa detalye, muling binatikos ni Senator Rapi Tulfo ang Department of Social Welfare and Development or DSWD dahil sa libo-libong social workers na hindi pa rin nare-regular kahit pa halos isang dekada nang nagtatrabaho sa mga ahensya. Sa pagdinig ng panukalang 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Senator Tulfo na maraming kawani ng ahensya ang nagre-retiro pero hindi pa rin nagiging regular. Ayon kay Tulfo, bago utusan ng gobyerno ang mga pribadong institusyon na sumunod sa batas ay dapat mauna muna ito. Sinabi ni Tulfo na sa kasalukuyan, tinatayang nasa 6,038 contractual at job order employees ng DSWD sa karamihan sa kanila ay lampas 10 hanggat 15 taon nang nagpapaalila pero wala pa rin natatanggap ng mga benepisyo. Ayon pa kay Tulfo, noong nakaraang taon pa niya isinangguni ang isyong ito sa DSWD, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na aksyon. Isinulong ni Tulfo na ipatawag na rin sa susunod na pagdinig si DBM Secretary Amina Pangandaman dahil itinuturo ni Secretary Rex Gatchalian ang DBM. Ito ay para maliwanagan ang komite kung makapaglalagay nga ba talaga ng regular plantilla position sa naturang ahensya kahit na gradual and ang implementasyon nito. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency
emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 'Issue ora mismo', issue pampubliko, issue pagklaro, issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, Beno, nagbabalik kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunyan na daw ini mga tugang. And bago po sa tuyang pagpapadagos, binabati ta po ng congratulations ang LGU Matnog. Sila po ay nakapasa sa pamosong award na ginagawad ng DILG, ang Seal of Good Housekeeping. Yan. Nakatanggap na po ang munisipyo ng Matnog. Yan po dahilan sa talagang patuloy na pagsusumikap ng LGU Matnog, headed by their very own Mayor Katleya So. Salamat po nun po sa mga nagtarabang para sa makamit ang award na yan. Okay?
pag naka-receive ka kaya ng award na araw kayan, garo iyon na ini ang talagang sabi tanga ni nakamit mo na ang tagumpay. Dahil ang award na po yan, talagang kumbaga dumaan ka sa butas ng karayom. Marami kang pinagdaanan. Biruin mo, pero ito 11 na na categories ang Yan, si palan, happy watching palan sa tuyang mga nakaantabay, si Jojo Lascano, si Sonia Lariosa, si Papa Maki, si Ian Renovalles, si Arp Uy, happy watching. Ansa kuyang brother dyan sa Angono Medics, si Renario Amistoso, and sa gabos na staff kang Angono Medics dyan sa Angono Rizal. Ingat-ingat kayo dyan, ha. Ang lugar na yan, kahit paano binaba. Good morning, ako Daimo, congratulate. Hey, si Miss Sonia Lariosa, congratulations man po. Abangan po nindo ang sa iyang award na matatanggap. Yan, ha. Sabi kaya kang iba, puro lang daw in pabida si Miss Sonia. Pero tahimik lang yan. Hindi ko nga alam kung anak yan ni Mark Villar, tahimik lang si Sonia. Hindi ko alam. Sabi, si Sonia, tahimik lang yan. Ayan, okay. Congratulations, Miss Sonia. And congratulations mas sa programa nindo ni Ma'am Charito Escudero, ha. Every Saturday 12 to 1, sabi ni Ma'am Benny, naghealing kang program nindo Saturday, sabi niya talagang ang ganda daw ng topic ninyo. Yan, so laging abangan ang programang The Power of Us with Miss Sonia and Ma'am Charito direct from USA. Biruin mo, Bicol TV lang nakakagawa niyan, naka-live via video call. Yan. Siyempre sa lado kang technical side kang Bicol TV Sorsogon. Yan si Tigasing Papa Bern, kahit ganyan na talaga yan. Okay? Sa padagos po na paghihingawakan Bicol TV Sorsogon na mas matawan pa kamo ning maray na serbisyo. Nahiling mambaganin do ang coverage ta kang basketball opening dyan sa Huban Sorsogon. After that, kinuberan kang team ang first game. Paghunang nga ni kaito ni Mayor Glo, mahali ng Bicol TV team dahil na makakover kang kanam, naglipat lang kang pwesto kay kung tamaan kang bola ang mga gamit. Diba? Hanggang natapos ang games na ito, talagang pambihira ang coverage. Pambihira man ang mga cameraman. Si Papa Harold, paupo-upo lang yan, pero kumocover yan. Diba? Yan po ang mga sabita po ang pigapan na parte ni kang The Power of Us. Pag nagkakaisa, walang imposible sa gusto mong matamasa. Abangan man sa maabot na Sabado ang satuyang one-on-one interview para sa Tagumpay sa Buhay. Ang matagumpay sa buhay na pilit pang magtatagumpay si Vice Mayor Dennis Escudero kang munisipyo kang Kasiguran. Natawan kita ng after how many years halos magdidekada dahil kita ng masabi sa tawong ini. Haloy kaming orhe na nagbagat kaini ni Vice Mayor Dennis Escudero, pero nagbagat kami again, parang napaka-casual. Yun yung mga tao na talagang down to earth man kung makasalamuha mo. Si Vice Mayor Dennis Escudero, abangan po nindo para sa Tagumpay sa Buhay this coming Saturday 9 a.m. After that, 9 to 10, medyo pahinga kita. Pag alas 12, tutok girari kita sa Bicol TV para sa The Power of Us with Miss Sonia and Ma'am Charito Escudero. Okay? Dagos-dagos na mga tugang! And syempre mga tugang napapanahon na maski pa pag-urulayan ta ang bida politika because kunyan nga ni petsa 17 na. So a matter of 1 week na lang or halos next week, then after that week wala na, tuloy na ang eleksyon.
ang ano pala, ang filing na yan. Kaya dito natin malalaman ang mga kuro-kuro, ang mga kuro-kuro, kung sino nga ba ang mga tatakbo sa kada munisipyo. Dakol na po kita nadadangog na mga huding-huding or mga marites. Alaga dyan kahapon sa kasiguran, kinumpirmar ni Vice Mayor Dennis Escudero na mapadagos man giraray siya para sa iyang last term sa pagka-Vice Mayor kang kasiguran. So sa running mate man giraray siya ni Mayor M. Papa Bern. Okay, so hilingon ta pa-video call si Papa Bern, pa-video call si Buddy. Paki-try kang connection. Hiling mo daan tabi paparon sa kung ma-video call si Papa Buddy. Okay, standby lang Buddy para sa imong live report. Medyo ibaba mo ang camera nagwapuhunan ka. Baba mo pa para or ang mo. Wait lang para sa tuyang live report si Buddy Duca nasa luwasan. Ayos kang connection si Papa Buddy. Ayan, para sa live report halin dyan sa luwasan. Maski na minauran, minainit ang grupo kang Bicol TV, diretso pa man girari sa pagtaong serbisyo sa Indo. Kahapon halik kita sa presscon. Ang grupo ta na konsen yaon ribahan kita sa presscon da ito. Nganing makaabot ang mga may paabot sendo ang mga kalinawan kan mga issue. Siyempre na nga ni sabi ko kinonfirman na ni Vice Mayor Dennis Escudero na madiretso siya para sa sayang third and last term for Vice Mayor diyan sa munisipyo kang Kasiguran. And prior to that, ang magiging running mate man girare siya ni incumbent mayor Mines M. Amor. Ayan, so standby lang po habang pig-ayos ta ang linya ni Buddy Duca. At syempre sabi nga ni high-tech na kitangunyan, video call ng gamit. Okay Buddy, pasok na. Buddy, pasok. Live na kita. Good morning, sabi sa imo SMN. Sa kamusta ka kapagandamay kang programa. Issue ora mismo. Okay, good morning. Napaduman pa kaya kita nakatin kita kasuhapon duman sa regular 116 regular session sa Banwaan kang Kasiguran. Kasi nasaksiyan ta duman ang pagagat kita bang and suporta kan market administrator na si Neil Habalo. Siya man ang pamayo kang BPLO Kasiguran. Para agadon sa municipal council ang suporta para agadon ki-permit ang gabos ng mga truckers asin ang mga negosyante luman sa nasabing Banwaan na nagbabakal kay paroy asin mga lukad asin mga lubi. Okay. Inilakdan ka na sabing munisipyo kadakol ang mga illegal na nagbabakal duman asin nawawaraan na mabakal ang mga lehitimong mga negosyante sa munisipyo kang Kasiguran. Matatandaan na mismo ang market administrator asin ang BPLO Kasiguran ang nagkumpirmar na apapaon ang turnout kang mayor's permit partikular sa negosyong naunang bitan. Okay. Asin
pighagat kay ni sa municipal council na tawan ki otoridad na ang nasabing opisina iyo ang mangenot na magdakop asin mag-apprehender sa mga nasabing mga negosyante na bako manlihit kasiguran. Okay. Sa discussion ka na sa nasabing sesyon ka na kasuhapon, sinabi ni Vice Mayor Dennis Escudero na sa iyang suportado ang nasabing lakdang ka nasabing ahensya para sa paglangkaw kan buwis remittance sa munisipyo, partikular ang kasiguran LGU. Kasi sinabi bang kaini na ang ang sisay man na madako iyo ang may partikular na penalidad na sasaparon kasi SM kadakol kasi yan mga parabakal duman na bako man mga taga-kasiguran inggit apektado sa mga nagkurwa baga kay permit ang firman bagay ito sa mga taga-duman na kasiguran. Tama. So sabi nga ni Vice Mayor Dennis Escudero, pattern ta ngaya sa city, sa Sorsogon City, nagabos na mga tindahan, lalo na kung ini marambong na dakulaan tinda, ipig obliga na baga talaga tabi SM na magkuha ki mayor's permit. And sa munisipyo kang kasiguran, masakit meaning madakop ta sinda nag-operate bandang hapon na. Usually, ang opisina baga nagsasarado alas 5. So, sinda moving ang daradara nindang auto, minsan trailer truck, darakulaon. So, ang saropa para maproteksyonan ang nasabing munisipyo na dahil na magluwasan ani kaini, particular ang bugas. So, ang sarong solusyon kay ni Jan, siguro tapatan ninda kung pira ang bakal kang syempre ang nagpapabakal maning paroy mahanap man yan ng medyo halangkaw na nagbabakal. Roger to that, and halos parehas malangan ni TBSM ang barakalang kay ni kaso nawawaraan na kityansa ang mga liitimo tasinda baga dili moving stagnant ang pwesto ninda. So mga nagpapakal na layman taga-kasiguran na nahanap sa nasin open space and then may daradara na kiluan na moving man. So dagunon talaga sinda may mayor's permit, may mga binayadan sa munisipyo. So mga sabing mga nagduduruma sa kasiguran lalo na ngunyan marangihan na naman dahil silang particular na babayadan sa munisipyo and yet unperman ini talaga sa mga lehitimong negosyante sa nasabing lugar. Oo. Kasi kumbaga may paray na ipapabakal mas gusto ninda duman kasi kumbaga pikukuan na sa inda na sinda mamasahe. Roger to ang nangyayari kaya duman sa Banwa ng kasiguran, kung may naisako ka na nagango na ngayon paroy mo, madumagang ngayon sa mga parabakal. So maagihan ito sa tinampo. Siyempre mahapot dito sa imo ngayaan na balad na. O di gaya na siya ma-expense nin pamasahe, dudumano na mismo kay itong mabakal. Tama. So kaya grabe man ang tipid kan mga parauma ta isipon mo kung tarong tipya na paroy, dili ka na magastos ki pamasahe. Kaya sinda na mismo ang madaraduman sa nasabing umaduman ang parabakal para kung ang sa indang mga aning paray. Tama. Mas tipid man to. So, pero kinupirmar man ni BPLO kasiguran Neil Habalo na sa inda na ining hihigpitan, ining maabot na simana na nakakuha na siya kay authority kasi nagpahisi naman siya sa alkalde na si Ma'am Minis Amor na ibuo na ang manhunt operation ng pagdakop kan mga naglilipanang mga parabakal kay mga paroy asin lugi asin lukad sa nasabing munisipyo asin ini may karampatang penalidad. Oo. May
next week pupunan ng Tabihan SM and sa Ibong Navarrete, pigkumpirman naman ni Kagawad Samuel Encinares na ang gobyerno kang kasiguran iyo ang outdated na Tabi SM sa indang tax ordinance na siya nagpasam kay sarong resolusyon na para ini mabagko na. Kasi ang last na kang kasiguran is from last kay nila sa tax ordinance is 2005 pa. Haluyo na. Halos 20 years. And allowed man baga sa LGU na every 5 years, base sa kang DILG, every 5 years dapat i-renew or i-calibrate mo ang sa imong tax ordinance para maging updated siya kasi naaakma sa pangaipo ka nasabing munisipyo and kinumpirmar man ka nasabing kagawad na ang kasiguran iyo nasa third class municipality na sa presente. Oo. Tama man talaga. Kumbaga 2005 pa yan. Halos magduduwang dekada na. Roger, inipig sekundaran man ni Kagawad Ray Abunatan natin na siguro sa mga maabot na panahon pupuna na ang pag-calibrate kan nasabing mga ordinansa dyan sa munisipyo kang kasiguran may sarap pang pangyayari dyan Tabi SM na digdi baga sa city, sa market kanya-kanya ang mga stall owner kwentador kwentador sa tubig, kwentador sa elektrisidad. And alagad sa munisipyo kang kasiguran Tabi SM centralized sarong lang sana siya sarong kwentador lang sarong kwentador lang. And nagkakaproblema na sabing munisipyo kinumpirma rin ni Market Administrator na sa presente ang kasiguran nagbabayad 43,000 na electric bill and alagad ang nagkukulikta kay ni is nasa 33,000 sana. So bulan-bulan nalulugi ang munisipyo kang kasiguran kay 10,000 pesos dahil sa elektrisidad yan sa merkado, sa public market kan sabing munisipyo. And based the question man ni DC Kagawad gaya abal na natangayata rin irugon to nangyari dyan sa Sorsogon City na ang kada pwesto may sadiri na kwentador. So pag gamit sila sila ang mabayad kasi ng konsumo. Dapat lang tayo ang nangyayari tabi SM sa kasiguran pag nagdulom na so gabos na ilaw bukas, gabos na stall bukas ang ilaw, so may tinda o wara may ilaw so sana sabing stall. So para ini makatipid sing kuryente may suggestion si Kagawad Ligaya Abal na ang gabos na stall sa sa public market magsadiri na kwentador para magbawas baga ang bayadan kan nasabing munisipyo. Saka dapat man lang talaga dahilan sa may negosyo ka dapat iguan sa diring connection kang electricity as in water connection. Tapos ang nangyayari garo ang connection mo kang kuryente pigsasangat sa munisipyo kang kasiguran bako man tama yan. Roger to that yan nga ni Tabi SM ang epekto kan 2005 pa ang sa indang tax ordinance and local ordinance. So height na talaga and kinumpirma man ni Vice Mayor Dennis Escudero na outdated na ang nasabing ordinance sa tax ordinance yan sa munisipyo kang kasiguran na kinakaipuan na talaga na i-calibrate ini. Isipon mo 2005 pa nakikita mo yan 2024. Kaya nga isang taon na lang, 2 dekada na or 20 years na yan. Samantala nga ang pagkakaram ko, ang Sorsogon City is 2013. Last pig hold ka ito na 2013, supposed to be mapalang kaunaning tax na 2013. Alagad pinugulan ini that time kang manggana si Mayor Salili na mayor. Hinold ito hasa sa ngunyan. Kaya ang taxes malangkaw sa city ang pagkakaaram ko i-implement na ini next year. Haloy-haloy baga na panahon. So lalo na dyan sa kasiguran since 2005 pa.
SM and inipilaboran man kan bilog na council kan munisipyo kan Kasiguran ta isipon mo 2005 2024 na kita niyan sa ron taon na sana di 2 dekada na. Oo, dapat lang naman. Tax ordinance sa munisipyo. So it's high time na talaga ta DSM and yan ang mga minimal na sabi ni Vice Mayor Dennis Escudero na kaparehas kaya na dapat ang install may sa diri na kada store may sa diri kwentador masusolusyonan na yan tabi SM and mababa naman ang konsumo kana sabing munisipyo na isipon mo bulan-bulan nag-aabunar ang munisipyo sa electric bill kay 10,000 pesos sobra pa Hayahay. nas ilaw na man nga ang tawon ni install wala man nga tawan para tinda ang install niya kay ngayon wala ni tinda or wala na bakal ng baboy wala ngayon ni sira kay malawod madagat bukas su ilaw niya duman sa iyang install tasarok lang ang kwentador ninda. As in, ang araw kaya nalakdang matutukdoan ta pa maging responsable ang kada saro sa tuya. Roger to that and dapat pagka talaga tabi SM magtipid. So dyan sa munisipyo kang Kasiguran, siguro abanta sa mga maabot na panahon, maliliwat na ang nasabing tax ordinance and ano pa man ang mga dapat i-calibrate na ordinansa dyan sa nasabing munisipyo para sa duro diretso na pag-asinso na inimakabugtak na sa second class municipality na sa presente, sinda na sa third class municipality na ngunyan. Okay. Roger to that end. Yan muna tabi SM ang mga baretang nakuwata luman sa munisipyo kan sa Kasiguran, Kasuapon para sa issue ora mismo Badiduka reporting. Okay, thank you very much. Badi na duka pa para sa imong special report. Hali mismo dyan sa luwasan. Hindi nga ni manungod kan kang dapat na mangyari dyan sa Kasiguran. Bilhin mo magti 20 years na na arkayan ang sitwasyon dyan sa sa munisipyo kang Kasiguran. So it's high time na, sabi nga ni baga it's high time na ini matawan na ning sabi nga ni mag-develop naman, madagdagan na ang pag-develop kang kang munisipyo kang Kasiguran. Okay? So once again mga tugang, padagos kita kan sa tuyang programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon. And ihatod na po muna mga tugang ang special report ni Maki Gomez. Hali dyan sa Banwaan kan Matnog. Maki, ipasok po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasungkit ng LGU Matnog ang tagumpay sa pagkakapasa nito sa isinagawang SGLG 2024 National Validation sa ilalim ng liderato ni Mayor Katley Yaso nitong ika-13 ng Setyembre sa presenteng taon. Ang SGLG o Seal of Good Local Governance ay isang programa ng DILG na naglalayong paigtingin ang tapat at mahusay na pagganap ng tungkulin ng mga lokal na pamahalaan. Ito rin ay kumikilala sa mga mahusay na LGUs pagdating sa budget, accounting at auditing o good financial housekeeping at iba pang components nito na direktang nagbibigay tulong sa kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang 10 components katulad ng financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts, at youth development, kung saan ito ay masusing vinalidate ng DILG evaluators. Bukod sa karagdagang pondo, ibig sabihin nito ay ang ginagawang pamamalakad at pagsiservisyo ng LGU Matnog ay wasto at epektibo at sumusunod sa mga panuntunan at regulasyon. Sa madaling sabi, ang SGLG ay isang patunay na ang direksyon na tinatahak ng munisipyo ay tuwid patungo sa pag-aseso at walang anumang anomalya. Labis naman ang pasasalamat ni Mayor Katley Yaso sa lahat ng kawani ng LGU dahil hindi umano ito may sasakatuparan
kasagaran kung wala ang pagpupursige ng bawat isa. Dagdag pa ng alkalde, ang lahat umano ng tagumpay ng LGU ay dahil sa ipinagpapatuloy lamang umano niya ang sinimulang pagsiservisyo ng kanyang kapatid na si former Mayor Claudette So. Ayon pa dito, ang tagumpay at pagkilalang ito sa munisipyo ng Matnog ay tagumpay ng bawat Matnoganon. Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Ayan, once again, congratulations sa Munisipyo Can Matnog na talagang tagumpay nang nakamtan ang SGLG Award ngayong 2024. Congratulations po sa pamunuan ng LGU Matnog kay Mayor Catlayaso. Sabi nga ni Mayor Catlayaso, ipinagpatuloy ko lang ang mga pagsiservisyo na ginawa ng aking sister na si former Mayor Claudette So. Congratulations po! Munisipyo kang Matnog, Badwaaning Matnog. Sabi nga sa pagtutulungan, walang imposibleng tagumpay ay makakamtan. Okay. So, lagos kita mga tugang sa satuyang mainit na mga isyu ngunyan. Enot nga ni sa gabos, ang sa kasiguran, talagang na dyan, panatag na ang kalooban ng mga kasiguranon na mapadagos man gararay si Mayor Menes Amor sa iyang second term na pag-mayor dyan sa kasiguran. Nagkagayon kay Vice Mayor Dennis Escudero. Kumbaga, so tulo na leader, nakasalamuhan niya sa iyang last term na nakagawad kan munisipyo kan kasiguran, na kasalamuhan niya that time Mayor si Esther Amor. After Mayor Esther Amor, kang Vice Mayor na siya naman ang running mate ni Mayor Boboy Amor. That was 2019. Then pag 2022, na-governor na po si Governor Boboy Amor. Ang nakaibanan niya naman is ang aki na si Mayor Menes Amor. So, tulong Amor ang nakasalamuhan niya sa iyang pagsiservisyo sa kasiguran. This time, last term, si Vice Mayor Dennis Escudero, kasabi man giraray niya si Mayor Menes Amor. Okay? So, yan po ang talagang tunay na pagsiservisyo dahil pinipiling kaibanan basta sa ladukan pagserbisyo sa mga kasiguranon. So, once again, congratulations po kay Vice Mayor Dennis Escudero. Okay? And sarap po sa mainit man niya na usapin dyan sa munisipyo kang Huban. Dahil nga dahil na po mapagulan si former Lahong Barangay Captain Rohel Botox Polyeros na dumalagan bilang mayor kang Huban. And ang makakatunggali kay ni, may nagsasabi na mababa si Mayor Glo Alindugan na Vice Mayor, asin mabalik sa pag-mayor si Mayor Antonio Kama Alindugan. Mayor si Kama, Vice Mayor si Glo dyan sa Huban. Kontra kay Botox Polyeros. Dahil po maraman kung talagang ang Vice Mayor ni Botox si incumbent Vice Mayor Guasa. Or may mga nagsasabi na ang abogado daw na pamangkin ni Botox na sa presente kagawad ngunyan iyo ang ma-Vice Mayor. And sila duman po na napapabalita na dati baga kang birthday ni Botox, yaon duman ang presente ni dati man na mayor kang Huban na si Maites or si Chates Pragata. Yaon duman nagpaabot man inining suporta during that time kang birthday ni Botox.
Alagad, garo nagiba ang ihip ng hangin. Dahil lang sa madalagan dain ni si May na councilor as independent. Kaibahan ang incumbent kagawad na tugang niya na si Ray Guab. Parehas dining madalaga na independent na kagawad dyan sa munisipyo kang Huban. Kaya medyo nawindang kita dahil sa ang aram tapo kaibahan na sa linyada ini si Ray Guab na incumbent na vice na kagawad kang munisipyo kang Huban. At biglang-bigla nagiba ang ihip ng hangin. Dahil sa Ray Guab dalaga na kagawad as independent iyo man si May. So garo baga hararom ang ano kay ni, hararom ang usapin na ini. Natatabigla nag ano si May. Ha? Natatabigla nag decision si May na magkagawad. So dahil pa man yan talaga confirm. And mako-confirm tayan oras na matapos ang filing. Kung sisa ang mga nagdaralagan, sisa ang nag-file. And bapuon yan, October 1, Tuesday. Hala ka mo. October 1 to 8 daw ang dalagan kang filing dyan sa Digdi po or sa Bilog na Pilipinas para sa eleksyon 2025 October 1 ang magiging hudyat ng filing. Di ba? Diyan tayo magkakaararaman kung sa rasisay ang file, sisa ang diretso sa indang mga kaburuton na magkagawad. Ha? Basta ako ang sigurado ko yan ang napipinto na mangyayari yan ang napipinto na pwede mangyari dyan sa Huban. Si May independent na municipal councilor, iyo man ang tugang niya na si Ray Guab para siya ng ma-independent municipal councilor. Pero ang makangalas, buo na ang linyada ni Alindogan, pero may duwang islat. Para kan sisa ining islat na ini, na duwa. Ta instead of di ba walo baya papadyoy ang walo ang municipal councilor. So si May ang linyada ni Kama unom lang. So may tada na duwa. Asin si Botox 7. May tada man na saro. O sisay na ini. Ang isasabay ninda. Sisay ang isasabay ninda. Hararom ini na na sistema dyan sa Huban. After pirang dekada nag-mayor si Chates ang Pragata, nagdesisyon pa ini na magkagawad. Di ba? Biglang na nagdesisyon magkagawad. Samantalang kumbaga last election baga nag-withdraw ini si Maites dahil sa may problema sa health. So ibig sabihin naka-recover na.
And sa unang pagkakataon, ang Aramta po baga talagang si May yao na ang suporta kay Botox. Saro pa ini sa pagkangalasanta, natatabigla nag-twist ang sitwasyon. So ang pagkaaramta ini po mangyayari ang arukaya ng mga kahaputan masisimbag ta ini after the filing. Parehas dyan sa congressman sa 2nd District. Naka-ready si Derco, si Asik Derco, naka-ready na magdalagan bilang congressman laban kay incumbent Congressman Wo Portes. Pero may mga nagsasabi man na pinupugulan ini na lumaban. Patapusin na lang si Congressman Wo Portes. Diyos ko, pag natapos ini, itatao kayo ng posisyon sa iba? Never yan. Basi bumalik man lang pag mayor at si Mayor Cynthia na ang mag-congressman dyan. Alam niyo naman sa politika, lahat ay akin. So kung ano man ang maging desisyon ni Asik Derco, maaraman taman ini. Darak mo na baga ang tarpaulin dyan, para burutang ining tawo, diri poder. Ano kaya ni, ang tagline kaya ni Asik Rooney. Garo niya nagpapahiwatig na ang politika sa politiko. Pero ang pagsiservisyo kang politiko, nasa tao. Nasa tao ang pagsiservisyo kang politiko. Bakung ang politika, nilaog mong politika, nganing magkakwarta. Araw kaya nang nagiging sistema niya ito, baga? After election, dahil mo na mahiling. Nata, naunong kaya kay magpakita ako sa Indo. Bayad naman kamo. So, garo makulugon sa buot. Makulugon pag-isipon na araw kayan ang magiging pananaw. But in the end, aramta po na tao man giraray ang madesisyon. Sabi ta nga ni ngunyan pa lang, nagde-lecture na kita sa mga elektor na sana grabing pagmauot niya to na ang dapat mag-Rainar, ang dapat mag-Rainar ang sagradong boto, bako itong binayadan na boto. Dapat po arang maggirari ka iyan an mangibabaw. Igalang ta an sa tuyang kaisa-isang boto. Parantay lang po kita pag abot sa pagboto. Dahil man po ning tao na nakaboto ning 5 beses. Okay? Abangan ta po yan. So, happy watching man kay Cherry Maranyo. Good morning man sa imo, Cherry. Si Ayala Angel, si Rector. Happy watching po. Si Miss Sonia, happy watching man. Si Jojo Lascano, happy watching man sa imo, parang Jojo. Si Ian Rinoballes, good morning SM Sao and all your viewers. From Ian Rinoballes sa pagtulong, mabilis. So inabot na po kita kan oras ng pamarang sa tuyang programa digdi sa Bicol TV Sorsogon. An sa tuyang programang Isyo Ora mismo, mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po, asin Diyos mabalos. Papa Harold, good night. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.